Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances, isang doktor, brain specialist. Sabi niya, "You are too much. 157%. Really?" So, isinare niya itong post ng It's Trending Now. Parang Instagram. Ito, ayan o. Nakalagay nga 157% ng mga Pinoy pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Yan o. Yung na-encirculan ng red. 157. So paano ba magkuha ng percentage? Di ba hanggang 100% lang? Kung nag-survey ka, ayun, kunin mo yung percentage. Kung out of 100, 50 ang pabor, 50 ang hindi pabor, ganun sana. Bakit? Paano naging 157%? Basa tayo sa mga comments. Telma Montana, 157 tingali kabuok. Kulang sa iodized salt. Hi, buhay. Rene Palahe Jr., siguro base yan sa 1,000%. Kung 1,000 kami, edi mababa pa rin. Yan. Merong 843 Pilipino na hindi pabor sa pinagsasabi nyo. Ganon na ba yun sa... So, what is the maximum percentage? 1,000? Improper percentage, 1.57 perhaps. So maybe 1.57 or 15.7. Anyway, so ni-research ko kasi parang may nabasa ko na ganyan, Okta Research. So pag research ko, no, totoo nga, ang Okta Research, ang findings niya is meron, but ang percentage is only 57%. So ano yung nilagay na 157%? Sige, intindihin na lang natin, typographical error. Kaya lang next time yung mga ganyang mag-post, nakakalito rin at nagpro-project sila ng message na sobrang dami ng Pilipino na gustong babalik tayo sa ICC. Anyway, sa survey ng Okta Research, karamihan sa mga pumabor na papayag, babalik tayo, Luzon and some parts of Visayas. Ang pinakamaraming ayaw, Mindanao. So, expected yan kasi nga, ang Mindanao, pagdating na sa political na usapin, Duterte country na ang Mindanao. It does not mean na hihiwalay kasi ayokong hihiwalay ang Mindanao. Intact pa rin tayo as a nation, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya lang, pagdating sa politika, wag na kayong umasa mga kandidato aligned sa ibang grupo. Pagdating sa eleksyon, talagang sulit ang Mindanao. Duterte, VP Sara, of course Bongo ang kanya wala na kayong pag-asa. Ano ba yung mga latest survey ng ng Pulse Asia, April ata, 97% ang trust and satisfaction rating ni VP Sara sa Mindanao, samantalang si PBBM 3% lang, si Martin Romualdez 1% lang. Ganon katindi ang anong tawag na, hindi naman galit siguro, dismaya ng taga Mindanao sa administrasyong ito dahil sa ginawa nila sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay, balik tayo sa ICC. Kung ako inyong tatanungin, hindi na kailangan, ang dami nang umaalis sa ICC. Sa more than 200 plus na countries around the world, 240 ba? 120 lang ata, 122 ang countries na member sa ICC. So, ang naintindihan ko sa ICC na yan
kung hindi nagpa-function ang justice system sa isang bansa, yun, pwede. Eh, sa atin, although mabagal nga lang, nagpa-function. So, example, yung balita kapon, kapatid ni ex-congressman Robert Ace Barbers, convicted ng graft, Robert Dean Barbers. Convicted siya ng graft na nagawa niya nung 2005 pa. So, after 20 years, ngayon, may resulta na. Di, functioning. So, sa lahat ng levels ng ating yung sabi nga ni former Solicitor General Guevara, lahat, investigative, prosecutorial, investigative, yan, yung NBI, PNP, other law enforcement agencies, mag-imbestiga. Then, sampang kaso, prosecutorial, yun na, yung determination of probable cause. Tapos, pag na-determine ang probable cause, iakyat sa korte. Yun na yung judicial na talaga. So, sabi ni ex-Solgen Guevara, fully functioning ang investigative, prosecutorial, and judicial system sa bansa. Bakit pa tayo sasali sa ICC? So, anong ibig sabihin nito? Sasali para lalong madiin ang mga Duterte. Wala nga ebidensya. Mismo ang DOJ Secretary nagsabi na halos walang ebidensya, kaya hindi nila masampahan ng kaso si PRRD dito sa Pilipinas. Kaya ipinaubayan na lang nila sa ICC. Anong ibig sabihin nun? Kung walang ebidensya dito, how much more sa ICC? Kaya nga itong ating Tatay Digong, ang problema lang yung katagal ng trial. Ako, sabi nga ni Attorney Kaufman, very confident siya na maa-acquit si Tatay Digong. Kaya ang problema yung katagal ng proseso. Kasi nga, mismo na ang DOJ Secretary umamin na walang ebidensya. So paano nila i-convict ang ating Tatay Digong? Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdarasal na sana ma-approve yung kanyang interim release kay ang hirap yung nakakulong siya doon, 80 years old na siya, kailangan niya ng mas relax na environment. So 57% lang ang pabor na babalik ang ICC. Tapos Okta pa ang gumawa. I'm sorry, wala akong tiwala sa Okta. Ang pinagkakatiwalaan kong research group, SWS, Pulse Asia, WR Numero, Publicos Asia. Yon ang tunay na research para sa akin.